Isabella's POV. Gusto niya sanang maggalit-galaitan pero hindi niya magawa dahil naaawa siya kay Rafael. Gusto niya kasing isipin ng bisita nito, na unti-unting nasesira ang relasyon nila dahil sa pagdating nito. Ang mga taong kasama niya rito sa bahay ni Rafael ay napakabilis talagang mauto. Patay na si Ashley at hindi na siya kailanman babalik. Ang babae sa harap niya ay kakambal ni Ashley na nagngangalang Ashana. Hindi niya alam kung anong mga katangahan ang naiisip ng mga ito para pagtulong-tulungan si Rafael, gayong aksidente lang naman ang lahat. Paglabas niya ng kwarto nila ni Rafael, ay eksakto naman na iyon ang paglabas ng babae. Kahapon niya pa napapansin na masama ang tingin nito sa malaki niyang tiyan. Akala yata nito bobo siya. Hi! Bati nito sa kanya na halatang pina-plastic lang siya. Good morning. Good morning, pabalik niyang bati habang nakangiti pero sa loob-loob niya, ay binubugbog na niya ito. Kumusta ang tulog mo? Sobrang sarap ng tulog ko, malandi nitong sagot. Finally, I'm home. Well, I'm happy for you. Si Rafael nga pala, bahagya pa itong sumilip sa likod niya. Tulog pa ba siya? Napagod kasi siya sa ginawa namin kagabi, kaya hanggang ngayon tulog pa siya, pagpapainggit niya rito. Kitang-kita niya kung paano tumulim ang hitsura nito, pero agad din na nawala sabay ngiti. Ganun ba? Yes. At dahil tulog pa siya, mauna na tayong bumaba para kumain, sabi nito. Sure. Humawak ito sa braso niya, kaya lihim siyang napangisi. Alam niya kasi ang pinaplano nito. Wala pa man sa kalagitnaan ay bumitiw na ito sa kanya, kaya humawak siya ng mahigpit sa berendilya. Mauna ka na dahil baka matisod tayo pareho kung sabay tayo bababa. Susunod ako sa iyo para safe tayo pareho. Sige, ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang maramdaman niya ang kamay nito sa likod niya. Kaya naman, umikot siya para hawakan ang kamay nito. At pagkatapos, ay malakas niya itong tinadyakan kaya nagpagulong-gulong ito hanggang sa ibaba. Siguradong napilayan ito. At bago pa man may makakita sa ginawa niya, ay patakbo siyang bumaba ng hagdan, habang kunway sumisigaw siya. Rafael, Aling Pasita, tulungan niyo kami, sigaw niya, pero nakangisi siya habang nakatingin kay Ashana. The woman in front of her was Ashana and not Ashley because Ashley was already dead. Walang hiya ka, galit nitong sabi sa kanya habang nagbabanta ang mga tingin nito, pero wala itong magawa dahil hindi ito makaalis sa binagsakan nito. Papatayin kita. Baby, anong nangyari? Diyos ko, anong nangyari? Hala, nabalian yata ng buto si Ashley. Halos magkapanabay na dumating ang tatlo sa harapan nila ni Ashana. Natapilok siya kaya gamulong siya pababa, pagkukwento niya kunwari, sabay hawak sa tiyan niya. Bigla tuloy nanigas ang tiyan ko sa sobrang nerbiyos. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Ashana sa kanya at mahigpit na hinatak ang suot na damit ni Rafael. Itinulak niya ako, dahil ayaw niyang nandito ako sa bahay mo. Gusto niya akong patayin dahil nagseselos siya. Malaki ang galit niya sa akin dahil alam niya, na kayang-kaya kitang hoiin sa kanya Rafael. Ano? Hindi niya makapaniwalang tanong kunwari. Bakit naman kita itutulak? At saka, marami ang CCTV dito sa bahay ni Rafael, kaya imposibleng gawan kita ng masama. Ano ba yang sinasabi mo? Huwag kang anggaga. Ang galing mo ring umarte no. Hayop ka. Sa pananalita pa lang nito ay alam niyang magtataka na ang mga kasama nila, dahil sa pagkakakilala ng mga ito, ay hindi ugaling kalye ang totoong Ashley. Hayop kang babae ka, may araw ka rin. Mukhang nabalian siya ng hyuto, sa halip ay sabi na kunway concern siya. Hindi ba natin siya dadalhin sa orthopedic? God, mukhang nabalian talaga siya ng buto. Ashley, kaya mo bang maglakad? Tanong dito ni Rafael pero umiling ito, habang tahimik na lumuluha. Ba't kasi hindi ka nag-iingat? Yun nga rin ang sinabi ko sa kanya kanina eh. Nagmamadali kasi siyang bumaba dahil gutom na raw siya. Hayes, hindi mo talaga masasabi ang disgrasya. Baby, dito ka lang. Isusugod lang namin si Ashley sa ospital, alam ni Rafael pero umiling siya. Umiling siya sa gustong mangyari ni Rafael, dahil alam niyang may iba pang plano ang babae. May mga taong magdadala sa babae na yan Rafael. Hindi ikaw ang magdadala dyan, at lalong hindi si Mang Berto, kundi sila. Eksakto naman napapasok na si Raven at may kasama itong dalawang lalaki.
Kagabi niya pa ito tinawagan na may siraulong napadpad dito sa bahay ni Rafael, kaya agad itong kumilos para magbantay sa paligid. No, ayaw kong sumama sa kanila. Rafael, tulungan mo ako. Pagwawala nito kaya naman yumuko siya para sampilan ito ng malakas, para tumigil ito sa kasisigaw. Hindi mo ako maloloko, mariin niyang sabi. Who do you think you are, ha? Gagawa ka na lang ng kwento, hindi mo pa ginalingan. Patay na ang kambal mong kapatid, at hindi mo siya maaaring palitan, kahit na magkapareho kayo ng mukha. Tama ba ako, Ashana? Ako si Ashley, si Ashana ang namatay, tanggi pa rin nito. Bumuga siya ng hangin, sabay senadoryas kay Raven. Dalhin mo sa mental hospital ang babaeng yan, dahil tumakas lang yan doon para angkinan kung ano ang meron kay Ashley noon. Mayroon kang dalawang pagpipilian, Raven. Ikaw ang papatay sa kanya, o hayaan mo siyang pumatay sa kanyang sarili. Kami na ang bahala rito, Isa. Thanks, Raven. Welcome. Pabalyang binuhat ni Raven si Ashana habang malakas itong sumisigaw, kaya naman, nilagyan ni Jason ng duct tape ang bibig nito para manahimik. Kahit nakaalis na si Ashana, ay nakatingin pa rin ang tatlo sa direksyon ng pinto. Ang babaeng pinatuloy niyo rito ay hindi si Ashley, kundi si Ashana. Ang babaeng siraulo, na gusto agawin ang lahat ng mayroon si Ashley noong nabubuhay pa ito. Paliwanag niya sa tatlong tao na kasama niya. Magkamukha sila pero magkaiba sila ng ugali. Ibig mo bang sabihin, patay na talaga si Ashley? Uses ni Rafael kaya inirapan niya ito. Sa tingin mo ba mabubuhay pa siya kung nadurog ang ulo niya mula sa aksidente? Hindi ka ba nag-iisip? Tinungo niya ang sala para umupo roon, dahil panakanak ang tumitigas ang tiyan niya. Isabela, may ginawa ba siya sa iyo? Itutulak niya dapat ako sa hagdan, pero naunahan ko siya. Pagkukwento niya rito. Ang kapal ng mukha niya. Kung napahamak ang anak ko, tatadterin ko talaga siya ng bala. Tiningnan niya ng masama si Rafael, kaya nag-iwas ito ng tingin. Sa susunod, gamitin mo yung utak mo, ha. Ang bilis mong magtiwala. Nasusobrahan ka kasi sa kanunod sa pelikula. Ano yun, The Return of the Dead? Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo. Rafael's POV. Habang natutulog si Isabela sa tabi niya, ay hindi niya maialis-alis ang mga mata niya rito. Nakakunot kasi ang noo ito habang natutulog, na para bang may kaaway ito sa panaginip. Habang buhay niyang sisisihin ang sarili niya, kung sakaling may nangyaring masama rito, sa pagdating ni Ashana 3 buwan na ang nakararaan. Mabuti na lang matalino si Isabela, dahil agad-agad nitong natuklasan ang pakay ng babae. Ang akala niya talaga ay ito si Ashley. Hindi niya akalain na ipinasadya pala ng babae ang mukha ni Ashley, para hindi niya mapansin na ibang tao na ang kaharap nila. Sa ngayon ay nasa mental hospital na si Ashana, kaya nasisiguro niya na wala ng balakid sa buhay nila. Mabuti na lang talaga walang nangyaring masama sa mag-ina niya, dahil kung hindi, ay baka nakapatay siya ng tao. Rafael. Yes, Rafael. Tinatawag nito ang pangalan niya kahit nakapikit ito, kaya naman hinaplos-haplos niya ang pisngi nito. Baby, what's wrong? Nananaginip ka ba? Magtago ka. What? Yumuko ka. Hinalikan niya ito sa labi nito ng sobrang diin, dahilan para magmulat ito ng mga mata. Good morning, baby, bati niya kahit alauna pa lang ng madaling araw. I love you. Nakakainis ka naman. Inaantok pa ako Wala ka bang magawa? Sobrang laki ng tiyan nito na para bang anumang oras ay sisabog ito. Nakakainis ka. Palayasin kita dito Sorry. Parang gusto siya nitong tadyakan sa mga oras na ta. Sa buong bersayo ng pagbubuntis nito, ay madalas itong magalit sa kanya, kaya hindi na siya magtataka kung kamukhang kamukha niya ang magiging anak nila. Sorry po, nakakainis. Sige na, tulog ka na ulit. I love you. Sinisira mo na naman ang araw ko. Kapag nasa tabi talaga kita, laging wala akong magandang tulog. Sa sobrang inis nito ay pinaghahampas nito ang braso niya. Doon ka nga muna sa sala. Hindi na kita kukulitin, paniniguro niya rito. Akala ko kasi umaga na kaya hinalikan na kita para magising ka na, palusot niya. Rafael, hirap akong makatulog kaya sana kapag tulog ako, wag mo akong gigisingan. Kagaya niyan, mamaya maglalakad-lakad ako hanggang hapon para hindi ako mahirapan manganak.
Sa gabi lang halos ang pahinga ko kaya sana, wag mo akong istorbohin, mahaba nitong litanya. Pwede ba yun ha? Sorry, bakit ba kasi gising ka pa? Hindi ka ba matutulog? Matutulog na ako. Bumalik ulit ito sa pagtulog kaya hindi na niya ito inistorbo pa, kahit pa nga gusto niyang haplasan ang malaki nitong tiyan. Alas 4 na siya nakatulog, dahil sa kamamasid sa tiyan ni Isabela. Nagising na lang siya nang may kumurot sa pisngi niya. Nang mapatingin siya sa relo ay alas 9 na pala ng umaga. Rafael, sobrang sakit na ng tiyan ko, parang biglang lumipad ang kaluluwa niya, nang marinig niya ang sinabi ni Isabela. Mangganganak na yata ako. Ano? Bakit? Ngayon na ba? Oo, lalabas na tong anak mo ngayon na mismo. Talaga? Oo, fair na. Let's go. Ay nalalayan niya itong makababa sa hagdan. Dahan-dahan lang baby. Teka, nasaan ang mga gagamitin namin ni baby? Tanong nito. Kunin mo na yung bag. Hihintayin kita rito. Bilasan mo ah. Okay. Tumakbo siya pabalik sa kwarto niya para kunin ang gamit ng anak niya, pati na ni Isabela. Nang makuha niya ang mga ito agad din siyang bumaba. Baby Tara na, nakuha ko na yung mga gagamitin niyo. Napatingin siya sa labas ng pinto nang makarinig siya ng busina ng sasakyan. Nang makita niya si Mang Berto na tumatakbo papalapit sa gawin niya, ay tinanong niya ito. Mang Berto, si Isabela po ba yun? Abay sino pa nga ba? Sobrang sakit na raw kasi ng tiyan niya kaya nauna na siya sa iyo. Sumunod ka na lang daw dahil kung hihintayin ka pa niya, ay baka raw lumabas na ang anak niyo dito sa bahay. Sa sinabing iyon ni Mang Berto, ay dali-dali niyang kinuha ang susi ng isa pa niyang sasakyan para sundan agad ito. Mang Berto, gusto niyo po bang sumama? Nako, hindi na. Kakabahan lang ako kapag sumama ako sa iyo roon. Tumawag ka na lang kapag nakaraos na siya, para sumunod kami ni Pasita. Tumango-tango siya. Salamat po Mang Berto. Tatawag po agad ako. O siya, dalian mo at baka hinahanap ka na roon. Good luck at congratulations na agad ngayon pa lang, sabi nito habang nakangiti. Salamat po, aniya sabay takbo. Habang nagmamaneho sa daan, ay kinakabahan siya ng sobra. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Hindi niya makita sa kalsada ang sasakyan na ginamit ni Isabela, kaya sigurado siya na nasa ospital na ito sa mga oras na to. Pagdating sa ospital ay ngumiti sa kanya ang guard. Good morning sir. Lena, si Isabela ba nasa loob na? Ha? Hindi po dumaan dito ang asawa niyo. Ha? Paanong hindi? Mangganganak na siya ngayong araw at nauna na siyang pumunta rito. Wala po talaga sir. Hindi ko po nakita ang anino ng asawa niyo. At saka, tingnan niyo po ang parking lot. Wala rin po ang sasakyan niya riyan. Saan kaya nagpunta ang asawa niya? Dito kasi ito nagpupunta buwan-buwan para magpa-check up, at isa pa, ito ang pinakamalapit na ospital mula sa bahay niya. Pag-aari ni Ricky ang ospital na to at lahat ng tao rito ay kilala siya, at ganoon din si Isabela. Ngayon lang po ba sir? Oo magkasunod lang kami halos. Hindi kaya sa ibang ospital po siya nagpunta. Wala po kasi talaga siya rito Kung hindi po kayo naniniwala, pwede niyo pong itanong sa loob. O ba't nandito ka? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses, at nakita niya si Ricky na halatang uuwi na. Ba't may mga bitbit kang gamit? Si Isabela, mangganganak na kasi siya. Ha? Dito? Wala naman siya rito. Kinuha niya ang cellphone niya para tawagan kung saang ospital ito nagpunta, pero panay ring lang ang cellphone nito. Ba't kasi hindi mo siya sinamahan? Pabaya ka talaga Wala ba talaga siya sa loob? Di sana sinabihan ako ng mga doktor at nurse. Alam nila na si Isabela ay asawa mo, kaya sigurado ako na sasabihin nila sa akin kung dumating na siya, pero walang nangyaring ganon. Sa ibang ospital mo na lang siya hanapin, dahil baka sa iba siya nagpunta. Hindi niya sinasagot ang tawag ko, sabi niya. Baka hinahanap na niya ako. Saan ko ba siya hahanapin? Puntahan mo lahat ng ospital dito sa buong Pilipinas Rafael. Yun ang paraan para makita mo siya. Habang hawak niya ang cellphone niya ay bigla itong nagring. Who is this? Ito ba ang asawa ni Isa na si Rafael Montecillo? Ako nga. Teka, sino ka? Nasaan siya? May nangyari ba sa kanya? Hinahanap ka niya. Yari ka daw sa kanya pag-uwi niya dahil ang tagal mo raw dumating. Sabi ng lalaking nasa kabilang linya,
Imbes na sabihin na nito kung nasaan si Isabela. Kanina pa siya sumisigaw dahil sa sakit. Yari ka daw. Mapapatay ka daw niya mamaya. Pwede ba? Sigaw niya. Huwag kang ang isip bata na walang hiya ka. Kalalaki mong tao, sobrang daldal mo. Tumawa ito sa kabilang linya, kaya mas lalo siyang nenes. Ikaw ang papatayin ko kapag nakita kita. Sino ba yung kausap mo? Tanong ni Ricky. Tao ba yan o hayop? Hayop, sagot niya rito kasabay ng pagpatay niya sa tawag nito. Nasaan daw ba si Isabela? Hindi nga sinabi kung ano-anong pinagsasabi. Nakakainit ng ulo. Nang magring ang cellphone niya ay inagaw ito ni Ricky sa kanya. Ni loudspeaker na lang nito iyon para. Sino to? Ricky, ikaw ba yan? Boses iyon ni Isabela kaya mabilis niyang inagaw ang cellphone niya na hawak ni Ricky. Baby, nasan ka? Tanong niya rito. Sa halip na sagot ni Isabela ang marinig niya, ay boses ng bata ang narinig niya mula sa kabilang linya, kaya hindi niya maipaliwanag ang saya sa puso niya. Saan ka ngayon, baby? Nandito ako sa San Lazaro Hospital. Nanganak ka na. Kanina pa. Kumusta ang anak natin? Cute and healthy. Tumango-tango na para bang nakikita siya nito. I love you. Alam ko kung nasaan yan, imporma ni Ricky. Let's go. Puntahan na natin ang asawa mo. Hindi yung binubula mo siya gay ang kailangan ka na roon. Kamukhang kamukha mo siya iho, komento ni Yaya Pasita, habang nakatingin sa anak nila, na nakahiga sa sarili nitong kama na ipinasadya niyang gawin. Para itong matanda na mayroong sariling mundo, dahil mayroon itong sariling kama, closet at kung ano-ano pa. Kung anong meron siya, ay iyon din ang sa anak niya. Kauuwi lang kanina ng mag-ina niya, kaya parehong tulog ang dalawa. Wala man lang nakuha kay Chichay ang anak niyo, komento naman ni Mang Berto. Ang lakas ng dugo mo iho. Ginalingan mo siguro. Abay oo naman. Ginalingan talaga niya. Kailangan wika ng yaya niya sabay hampas kay Mang Berto. Kita mo naman ang resulta diba? Ang taba ng pisngi ng anak niya, na parang ang sarap kagat-kagatin. Kahit ang mga kaibigan niya ay sobra-sobra ang paghanga sa anak niya, dahil sigurado raw na magiging babaero ito paglaki. Ang galing ni Chichay dahil nailabas niya yan nang hindi siya nawawala ng malay. Noon hanggang ngayon, ay malaki na talaga ang paghanga ko sa kanya lalo na ngayon, na may dinala siyang anghel dito sa bahay, pahayag ng yaya niya na kanina pa gustong halikan ang anak niya, pero nagpipigil ito. Napalingon siya kay Isabela na mahimbing na natutulog. Noong buntis kasi ito ay wala itong magandang tulog, kaya ngayon ito bumabawi. Ang bait ng anak mo, sabi pa ng yaya niya. Sinasabayan niya talaga ang tulog ng mami niya. Siguro nararamdaman niya na puyat ang mami niya, kaya ayaw niyang gumising para hindi maistorbo ang mami niya. Oo nga po Inayos niya ang sombrero ng anak niya dahil kaunti na lang, ay matatanggal na ito sa ulo nito. Kahit sa panaginip, ay hindi niya talaga inaasahan na magkakaroon pa siya ng anak. Berto, halika na. Tulungan mo akong gumawa ng malunggay soup para kay Chichay. Hayaan na muna natin silang makapagpahinga. O siya, tara na. Maghanda na tayo ng tanghalian dahil baka mamaya magising na si Chichay, sagot ni Mang Berto at sabay na nga na umalis ang dalawa, habang siya naman ay dilat na dilat pa rin dahil binabantayan niya ang mag-ina niya. You're so handsome baby, bulong niya sa anak niyang natutulog. I love you. Para naman na narinig siya ng anak niya dahil ngumiti ito kahit na nakapikit. Pinapaiyak mo naman ako. Nagulat siya nang may humawak sa balikat niya. Paglingon niya, ay ang nakasimangot na mukha ni Isabela ang nakita niya. I'm sorry, nagulat kasi ako. Teka, bawal ka pang bumangon May kailangan ka ba? Tiningnan ko lang kung anong lagay ng anak natin. Hindi ba siya umiyak mula kanina? Umiling siya. Ang bait ng anak natin. Nagmana siya sa akin, sa iyo. It doesn't matter kung kanino siya nagmana. Ang mahalaga, malusog at buhay ang anak natin, sabi nito. Gusto mo na bang kumain? Sa halip ay tanong niya. Ikukuha kita ng makakain sa ibaba kung nagugutom ka na. Ayos lang ako. Kaya ako bumangon dahil pupunta ako sa banyo, sabi nito kaya mabilis siyang bumangon mula sa pagkakahiga, para alalayan ito. Binigyan niya ito ng tsinelas para hindi malamigan ang paa nito. Halika na. Hindi mo naman ako kailangan alalayan dahil kaya ko naman, sabi nito. Hindi kasi ako nakakahihi dito sa diaper kaya gusto kong sa banyo na lang.
Kahit kaya mo hindi kita pwedeng pabayaan. Hinding-hindi. Inalalayan niya itong hanggang sa makarating ito sa banyo. Hanggang ngayon, ay nakasuot ito ng adult diaper dahil marami pa ang dugo na lumalabas dito. Pero ayon sa doktor nito, ay normal lang naman daw yun. Mawawala rin naman daw yun pagkatapos ng ilang araw o linggo. Hindi kaya maubusan ka ng dugo niyan. Nakita niya kasi na maraming dugo sa diaper na tinanggal nito. Ang dami. Natural lang to. Mawawala rin naman to. Sana gumaling ka agad. Pasensya ka na kung nahihirapan ka ngayon. Isang anghel ang kapalit ng paghihirap ko ngayon, kaya ayos lang. Nakangiti nitong sabi para lang hindi siya mag-alala. Huwag kang mag-alala sa akin dahil kapag nagkasakit ka, walang mag-aalaga sa amin ni Ace. Pagkatapos nitong umihi, ay tinulungan niya itong magpalit ng bagong diaper at pagkatapos, ay binuhat na lang niya ito pabalik sa kama. Thank you. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Habang buhay akong magpapasalamat sa iyo, dahil ikaw ang dahilan kung bakit may anghel sa bahay na ito. Ikaw at ang anak natin ang pinakamalaki kong kayamanan, na habang buhay kong iingatan at aalagaan. Ninitian siya nito sabay haplos sa pisngi niya. Matulog ka na, pwede naman tayo na magpalitan lang. Kapag gising ka, ako ang matutulog at kapag tulog ka, ako naman muna ang magbabantay kay Ace. Hindi pwedeng maghapon at magdamag kang gising dahil baka magkasakit ka naman. Nakikita mo naman na mabait ang anak mo, kaya hindi mo kailangan bantayan yan, paliwanag nito. Kailangan natin na maging malakas palagi para sa anak natin, dahil kapag nagkasakit ang isa sa atin, ay siguradong hindi natin siya maaalagaan. Naiintindihan ko, nang humiga si Isabela, ay tinabihan na rin niya ito. Pareho silang nakatagilid habang nakahiga dahil nakaharap sila sa anak nila. Nahirapan akong ilabas ang anak mo, pagkukwento nito. Akala ko mamamatay na ako. Naniniwala ako sa iyo, kaya alam kong hindi mangyayari yun love, sabi niya. Kapag tulog ka na, kinakausap ko ang anak natin na huwag kanyang pahihirapan. Na kapag sumakit ang tiyan ng mami niya, ay dapat lumabas na agad siya. Kung ganoon, matigas pala ang ulo ng anak mo, natatawa nitong sabi. Kung kailan kasi hirap na ako, saka lang siya lumabas. Gusto mo bang paluan ko ang anak natin? Pabiro niyang tanong dito dahilan para lingunin siya nito, habang masama ang hilatsa ng mukha nito. Gusto mo bang masaktan ang anak mo? Nagbibiro lang naman ako, biglang bawi niya. Alangan naman paluan ko ang anak natin. Hindi naman ako siraulo para gawin yun sa kanya love. Huwag kang magbibiro ng ganyan sa harapan ko dahil baka masaktan kita. Tayong dalawa ang dapat na nagpo-protekta sa kanya, hindi yung tayo pa ang nag-iisip ng ikapapahamak niya. Love, nagbibiro lang ako, panganay natin yan kaya siguradong busog sa pagmamahal yan. At saka, ayaw ko nang masundan siya, dahil alam ko kung anong hirap ang mga pinagdaanan mo noon, hanggang ngayon. Tinaasan siya nito ng kilay. Akala yata nito nagbibiro siya. Seryoso ako Isabela, Ace will be our first and last child. Hindi ko na talaga susundan yung anak natin. Sigurado ka? Oo naman. Paano yan, wala man lang siyang kapatid. Kawawa naman ang anak mo. Paano kung mawala tayo rito sa mundo? Sino ang makakaramay niya? Sino ang makakasama niya? Gusto mo pa ba siyang dagdagan? Tanong niya rito. Yes, sigurado ka. Isa pa sana o kaya dalawa pa. Baka hindi mo nakayanin Isabela. Sigurado ka bang kaya mo pa? Oo naman, pero parang hindi ko nakakayanin, kung madidagdagan pa ang anak natin, sabi niya. Simula paglilihi hanggang sa panganganak nito, ay saksi siya sa paghihirap nito. Kaya parang hindi na talaga niya makakaya kung mauulit na naman ang mga iyon, dahil nga bumaba talaga ng gusto ang timbang ni Isabela. Bakit hindi? Masaya kaya ang maraming anak? Masaya ba? Bakit si Xander, dalawa lang ang anak pero parang laging stress ang inaabot ng kaibigan niya? Oo naman, kapag nakita mo silang naglalaro, tiyak na matutuwa ka, saad nito. Wala kasi akong kapatid kaya gusto kong mag-anak ng marami. Napangiwi siya sa sinabi nito. Bata pa naman ako, kaya kayang-kaya kong mag-anak ng marami. Wala pang ang isang linggo simula ng manganak ka, tapos anak na naman ang nasa isip mo. Unahin mo munang magpagaling bago mo isipin na sundan ang anak natin. Kung ako lang ang masusunod, hindi na yan masusundan si Ace. Ano ka ba? Matagal pa naman yun syempre.
Hihintayin ko pa na magdalawang taon yan si Ace bago natin sundan. Wala pa man ay kinakabahan na siya. Ngayon pa lang kasi ay naiisip na niya na kailangan niyang pagsabayin ang pag-aalaga rito, pati na kay Ace. Excited na ako, sana sa susunod babae na. Magpalakas ka muna, siti niya rito. Dati nahihiya ka pa, pero ngayon parang many okis na ang datingan mo. Kagagaling mo lang sa hirap tapos, panibagong hirap na naman ang iniisip mo. Makalipas ang 10 taon, ang pangit mo, narinig niyang sigaw ni Ace sa anak na babae ng bago nilang kasambahay. Hindi niya alam kung bakit lagi nitong sinasabihan si Carol na pangit, gayong ang ganda-ganda nga ng batang babae. 10 taong gulang na ngayon si Ace at hindi na rin ito nasundan, dahil laging busy ang asawa niya. Kasal na rin sila nito, at ilang taon na rin silang nagsasama ng masaya. Ang haba ng buhok mo, pero hindi ka man lang magsuklay. Hindi ka rin yata nagsisipilyo eh. Anong hindi? Lagi kong nililinisan katawan ko bago ako sumama sa nanay ko no. Masyado kang papansin. Paanong hindi kita mapapansin? Ang pangit mo, tapos mabaho ka pa. Ace, tawag niya para kunin ang atensyon nito. Inaaway mo na naman ba si Carol? Ninitian siya ng anak niya, sabay takbo palapit sa kanya. Daddy, ang cute niya po kasing magalit kaya lagi ko po siyang inaasar, sagot nito. Ang sarap kurutin ng pisngi niya. She's cute. Nang makita nito na paparating si Isabela ay bigla itong natakot, lalo na nang magsumbong si Carol sa asawa niya. Tita Isabela, lagi na lang po akong inaasar ni Ace, sumbong ni Carol sa asawa niya habang umiiyak ito. Tiyak na pagagalitan na naman si Ace ng asawa niya. Iniiwasan ko na nga po siya, tapos siya pa po ang lapit ng lapit sa akin tapos, aasarin lang naman ako. Ace, tawag ni Isabela sa nag-iisa nilang anak, kaya napahawak ito ng mahigpit sa damit niya. Daddy, galit po ba si Mommy sakin? Hindi naman siguro anak. Sige na, puntahan muna ang mommy mo. Halika rito Ace. Tawag ulit ng asawa niya sa anak nila sa pangalawang pagkakataon. Bilasan mo dahil pagod ako. Nandyan na po mommy. Sagot ng anak nila. Habang papalapit ito sa asawa niya, ay hawak-hawak nito ang damit niya, na para bang pupunitan na nito yon. Dad, tulungan niyo po ako. Samahan niyo po kay mommy. Ang kulit mo rin kasi eh. Alam mo nang nagagalit ang mommy mo kapag nang aaway ka, lagi mo pa rin ginagawa. Si Carol kasi pumapatol din sa akin, kaya lalo ko tuloy siyang pinapatulan. Ang tapang din kasi ng babae na yan eh, katwiran nito. Nang makarating sila sa harapan ng asawa niya, ay parang siya ang gusto nitong sermonan imbes na ang anak nila. Ano naman ba ang ginawa mo Ace? Tanong ni Isabela sa anak nila. Ang bata-bata mo pa, pero bully ka na. Ganyan ba ang pagpapalaki namin sa iyo? Nakita mo ba kaming nanghamak ng ibaha? Hindi po mommy. Oh, anong balak mo ngayon? Say sorry to her at mangako ka na hindi mo na siya muling sasabihan ng kung ano-ano. Sorry, paghingi ni Ace ng tawad kay Carol na hanggang ngayon, ay umiiyak pa rin. Hindi na mauulit. Ayusin mo, yung bukal sa puso at hindi labas sa ilong Ace. Mommy, nag-sorry na po ako. Siya rin kasi, lumalaban din. Love, kunin mo nga yung patpat doon sa ilalim ng kama natin, utos ni Isabela sa kanya. Bilasan mo, dahil hindi natin pwedeng hayaan na lumaki tong anak mo na nanghahamak ng iba, para lang sa ikakasaya niya. Love, hindi mo naman kailangan paluan tong si Ace, dahil marunong naman pagsabihan tong anak natin, pakiusap niya rito. Mabait naman tong anak natin eh. Wag na wag mong kakampihan yang anak mo, para hindi lumaki ang ulo. Sinasabi ko sa iyo, lalaki ang anak mo, kaya dapat lang turuan yan kung paano gumalang sa mga babae, hindi yung para siyang bully gayong hindi naman tayo ganyan. Napahilot siya sa sentido niya. Ito kasing anak nila ay talaga namang makulit, pero hindi naman ito masamang tao. Sa katunayan nga niyan, nakikita niya talaga ang kabataan niya sa anak nilang si Ace na maloko, pero hindi naman ito masama kagaya ng iniisip ng ina nito. Sumunod kayong dalawa sa akin doon sa kwarto. Sabi ni Isabela at mabilis ang mga hakbang nito papunta sa kwarto nila. Dad, anong gagawin ni mommy sa atin? Parurusahan ba niya tayo? Hindi ko rin alam. Takot na takot silang mag-ama dahil nga, alam nila pareho kung ano ang trabaho ng asawa niya, kaya madalas itong wala dito sa bahay nila.
Pagdating nila ni Ace sa kwarto, ay naabutan nila si Isabela na nakaupo sa ibabaw ng kama habang nakadikuwatro ito. "What did you do to Carol this time?" Seryoso nitong tanong kay Ace. "Sa tingin mo ba, palalampasan ko ang bagay na to kahit nag-iisa kitang anak? Hindi ko kayang tiisin ka sa iyong maling ginawa dahil ang masama ay masama, at hindi ito kailanman magiging mabuti. Mommy, sinabihan ko lang naman po siya ng pangit. Besides, ngayon ko lang naman po siya sinabihan ng ganoon. Ngayon lang. Siguro ngayon mo lang siya sinabihan ng pangit, pero last week, sinabihan mo rin siya ng tabatsoy. What's your problem, Ace? May pinagdadaanan ka ba, kaya ka nagkakaganiyan ha? What's wrong with you? Nakukulangan ka ba sa mga pangaral namin sa iyo? Pangarap mo bang maging bully? No mommy, ito na ang huli kong babala sa iyo, Ace. Kung sakaling napaiyak mo ulit ang batang iyon, sinasabi ko sa iyo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Sorry po mommy, hindi na po mauulit. Nilapitan ni Ace ang ina nito, at niyakap ng mahigpit. Sorry po mommy, from now on, magiging mabait na po talaga ako. Hindi na po ako makikipag-aaway kahit na kanino man. Sorry po mommy. Bakit mo ba kasi ginagawa yun? Sino ang nag-uutos sa iyo na gawin mo ang mga iyon? Wala po mommy. Inutusan ka ba ng daddy mo? Mabilis naman na umiling-iling ang anak niya. Hindi po mommy. Hindi po ganoon si daddy. Kung ganoon, kagustuhan mo lang pala ang mga ginagawa mo kay Carol. Opo, ganoon na nga po. Ang cute po kasi ni Carol kapag umiiyak. At saka, natutuwa po ako kapag naiinis siya. Paano kasi, ang taray-taray po niya. Napatingin sa kanya ang asawa niya. Sa isip nila ay halatang nagkakaintindihan silang mag-asawa. Kalaunan ay tinanguan niya si Isabela kaya napailing ito. Sa murang edad kasi, ay halatang may gusto na ang anak niya sa anak ni Caroline na si Carol. Pero makikipagkaibigan na po ako sa kanya mommy. Hindi ko na po talaga siya aasarin simula ngayon, para lang mapansin niya ako. Pasensya na po talaga. Niyakap ni Isabela ang anak nila, habang lihim itong natatawa. Gusto mo ba si Carol, Ace? Kumalas ang anak niya sa ina nito, habang nanlalaki ang dalawa nitong mata. Hindi po mommy, wala pong ganoon. Pinagdaanan na rin namin yan ng daddy mo kaya alam ko. Ang daddy mo, ganyan na ganyan sa akin noon. Yun pala may gusto na siya sa akin. Nilingon siya ng anak niya. Daddy, totoo pa ba ang sinasabi ni mommy? Yes son, sagot niya kahit hindi naman talaga roon nag-umpisa ang story nilang mag-asawa. Next time, wag mo na ulit aasarin si Carol para lang mapansin ka niya. Ang gawin mo, gumawa ka ng tama para magustuhan ka rin niya bilang kaibigan. Sa ngayon kaibigan muna, dahil bata pa ang dalawa. Mabait si Carol, kaya siguradong matatanggap ka agad niya bilang kaibigan anak. Talaga po daddy. Of course. Guwapo ka kaya siguradong magugustuhan ka niya. Thank you daddy. Hinalikan siya nito sa pisngi at ganoon din ang asawa niya. I love you mommy and daddy. Teka, saan ka pupunta? Ba't nagmamadali ka? Tak ang tanong niya. Maliligo na po ako dad. Bye mommy. Bye daddy. Dahan-dahan anak. Mabilis kasi ang takbo nito, nang lumabas ito sa kwarto nila ni Isabela. Ang laki na ng anak natin, komento ni Isabela. Binata na. Ang bilis ng panahon. May binata na agad tayo, sagot niya rito. Sa susunod niyan, may ipapakilala na yan sa atin. Bawal siyang magkaroon ng girlfriend, hanggat hindi siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Unahin muna niya ang pag-aaral bago ang kung ano-ano. Umupo siya sa tabi ng asawa niya at niyakap ito. Love, huwag kang masyadong mahigpit sa binata natin, dahil baka liasan tayo niyan. Nag-iisa lang yan kaya dapat, suportahan na lang natin siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Konsentidor ka talaga. What? Of course not. Pinagsasabihan ko lagi ang anak mo, at hindi ako nagkukulang ng paalala riyan. Ang sa akin lang, huwag mo siyang paghihigpitan. Hayaan mong i-enjoy niya ang kabataan niya, kagaya ng ibang bata love. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan natin siya sa mga bagay na gusto niya, pero bibigyan natin siya ng limitation. He can do whatever he wants, but he needs to do great in school. Kapag nagkamali, pagsabihan natin at hindi yung tatakutan. Okay, sabi mo
Siguraduhin niya lang talaga na mag-aaral siyang mabuti, dahil kung hindi, pati ikaw ay lagot sa akin. Bakit pati ako nadamay? Lagi mong ipinagtatanggol ang anak mo Natural, anak ko yan kahit mali. Anong mali? Hindi ako ganoon sa anak natin. Ang mali ay mali, kaya hindi po kinukonsinti yan, dahil ayaw kong kalakihan niya ang ganoong gawain. Teka, nagagalit ka ba sa akin? What? Of course not. Napatitig siya sa mukha nito. Nagpapaliwanag lang ako. Hey, what's wrong? Tumutulo na kasi ang luha nito ngayon, kahit hindi naman niya ito inaaway. Buntis ka ba, love? Hindi ito sumagot pero umiyak ito lalo. Ow, I think baby number 2 is on board. Hinalik-halikan niya ang asawa niya dahil sa wakas, ay nasundan pa nila si Ace. Pahinga ka muna, love. Bababa muna ako para ipagluto ka ng masarap na pagkain. Love, ikuha mo nga muna ako ng damit. Naiinitin ako rito sa suot ko. Hindi ako makahinga. Okay, love. Siguradong umpisa na naman ng kalbaryo niya. Pero ayos lang, dahil malaking kayamanan naman ang kapalit ng paghihirap niya ulit. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rafael at Isabela. Abangan naman po natin ang isang bagong kwentong tiyak na magpapakilig at magpapaiyak sa atin. Ang kwentong pag-ibig ni Maximus at Esmeralda. Hanggang sa muli, salamat aking mga kababayan.